Marami nga ang kumakalat na rumors pagdating sa trade ni na Ian Sangalang at Brandon Bates. Wala pa ngang nakitang impormasyon tungkol sa trade ni na Ian Sangalang at Brandon Bates, pero kung sakaling magpatuloy ang trade rumors na ito, maaaring magbigay ito ng dagdag na lakas sa kanilang mga bagong koponan. Ang trade na ito ay maaaring magbigay ng bagong sigla sa kanilang mga koponan at magdudulot ng mga pagbabago sa kanilang mga lineup dahil para sa Meralco Bolts, kung makuha nila si Ian Sangalang na isang mahusay na big man na may average na 11.2 points, 6.0 rebounds, at 1.0 assists bawat laro, na makakatulong sa Meralco Bolts sa kanilang paghahangad ng kampyonato. At para naman sa Magnolia Hotshots kung mapunta sa kanila si Brandon Bates na isang mahusay na defensive specialist na may average na 8.3 points, 2.5 rebounds, at 4.1 assists bawat laro, na makakatulong sa Magnolia Hotshots sa kanilang paghahangad ng pag-angat sa standings. Mahirap sabihin kung babagay ang kanilang laruan sa kanilang mga bagong koponan, ngunit tiyak na may positibong epekto sila sa kanilang mga bagong koponan. Dahil si Ian Sangalang kung matuloy ang pagpunta niya sa Meralco Bolts, magagamit nga niya ang kanyang kakayahan na mag-score sa loob ng court. Ang Meralco Bolts ay may kakayahan na magpatakbo ng fast break at may mga manlalaro na may kakayahan na magbigay ng dagdag na lakas sa pag-score. Si Ian Sangalang ay maaaring mag-fit sa sistema ng laro ng Meralco Bolts. Habang si Brandon Bates kung makuha ng Magnolia Hotshots, na isang mahusay na defensive specialist na may kakayahan na mag-defend sa labas ng court. Ang Magnolia Hotshots ay may kakayahan na magpatakbo ng half-court offense at may mga manlalaro na may kakayahan na magbigay ng dagdag na lakas sa pag-score. Si Brandon Bates ay maaaring mag-fit sa sistema ng laro ng Magnolia Hotshots. Ang fit ni na Ian Sangalang at Brandon Bates sa kanilang mga bagong koponan ay depende sa kung paano sila gagamitin ng kanilang mga coach at kung paano sila makakapag-adjust sa sistema ng laro ng kanilang mga bagong koponan. Mahirap sabihin kung sino ang panalo sa trade na ito dahil depende ito sa mga performance ng mga manlalaro sa kanilang mga bagong koponan. Ang trade sa pagitan nila Ian Sangalang at Brandon Bates kung sakaling matuloy ay isang trade na magpapabago sa PBA dahil sa mga kakayahan ng dalawang manlalarong ito, na hangad ang kampyonato at pag-angat ng standings, kaya naman malaki ang pagbabago sa PBA kung matutuloy ang ganitong trade. Kung sakaling matuloy ang trade ni na Ian Sangalang at Brandon Bates, hindi ko masasabi kung aaprobahan agad ito ng PBA committee. Ayon sa mga ulat, ang mga trade sa PBA ay karaniwang sinusuri ng committee bago ito opisyal na aprubahan. Ang PBA Commissioner's Office ay naghihintay ng rekomendasyon mula sa Technical Committee bago magdesisyon sa mga trade. At hanggang dito na lang muna ang topic natin, aabangan na lang natin ang susunod na mga hakbang ng dalawang koponan na ito. Kung may opinion kayo tungkol sa ating topic, komento nyo lang sa ibaba ng ating video para mapag-usapan natin yan, at kung umabot ka naman dito paki-subscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin dito. Yun lamang po at maraming salamat sa inyo.